Tinanggal na po si Prasco bilang DOT, Department of Tourism Secretary. At siya po ay binigyan po ng pabuya. Nag-create po ng isang institusyon o isang sangay ng pamahalaan para mapaglagyan po ni Castro. Asan na ba yun? Ito po, itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Cristina Garcia Prasco bilang Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Communities ayon sa Malacanang. Alam po ninyo, bago lang po to, katatatag lang daw sabi ni BMR kanina, sinerch niya. Katatatag lang nitong ahensya na to. Para po hindi masaktan ang mga Garcia sa Cebu at Prasco, binigyan po ng sariling pwesto. Sa totoo lang po, hindi ka-effective bilang DOT. Eto po, bakit po si Tatay Digong walang gaano tayo naririnig na tanggalan sa pwesto? Eto lang po ang presidente na narinig ko na nakakatatlo na po na executive secretary. Alam niyo po, doon pa lang sa pagpili ng executive secretary, little president yan eh. Kung nakakatatlo ka ng executive secretary, ay may problema na sa'yo yan. May problema ka na. Yan po ang isa sa pinagkakatiwalaan mo. Ibig sabihin, dalawa lang yan, no? Oh. Is either yung mga nilalagay mo sa pwesto, talagang, hindi ko alam kung yung ano lang sa kanya, yung wala talaga siyang tiwala o pakipakinabang lang o utang na loob lang. Ako tingin ko, ang mga nilalagay ni BBM, yung mapapakinabangan niya. Yung may pakinabang siya. O yan, dyan makikita si Recto. May pakinabang siya kasi pag sinabi niya na kuha ka ng pera dyan, hanap ka ng pera. Nakakakita si Recto. O, Anticler, taga-bira sa Duterte. Gadon, taga-bira sa Duterte. O, pagbabayad ng utang na loob, may gamit. Halimbawa yan si Prasco. Simula pa lang, nakita na natin yan. Simula pa lang, kasabayan ng DOTR na palpak. Yung DOTR, brown out sa NAIA. Si Prasco, milyon ang ginasto sa tourism. Siya yun, di ba? Yung logo ng tourism, Department of Tourism. Problema rin ni Prasco yung malaking issue din yung gumamit siya ng video sa ibang bansa. Pinopromote mo Pilipinas, tapos video ng ibang bansa yung ginamit mo. Doon pa lang eh. Dapat tinanggal na eh. Pero hindi pwedeng tanggalin. Bakit? Anak ng gobernur ng Cebu. Pinakamalaking boto. Di ba? Tapos magkakreate ka para hindi masaktan si Prasco dahil malaki ang boto sa Cebu. Bibigyan mo siya ng bagong ahensya. Nagagastosan ng milyon-milyon. Ang dami niyang mga tanggal. Ito lang po ang pinakamaraming pagka sisisihin niya yung mga department niya, tanggalin lang. Kala niya nalutas niya na problema. Wala ka nalulutas. Si Tatay Digong, bakit walang ganong palitan sa kanyang gobyerno? Kasi simula pa lang ng kanyang pagtatalaga, yung pinakamagagaling na tao na pwede niyang ma-recruit.
Palibhasa si Tatay Digong, graduate po ng isa sa mga pinaka-prestiyosong ah, law colleges, 'di ba? San Beda. Maraming magagaling na tao diyan. Kung maraming magagaling na tao diyan sa pinag-graduatean mo, marami ka ring makukuhang magagaling na cabinet official. Panay honor student yung mga kinuha niya eh. Si Togade, si Mejaldea, sila Bello. Kakaklase niya ng mga honor student. Eh, kinukwento ni Tatay Digong. Pati yung yung DOJ niya. Magaling din yun. Kaya yung paglalagay pa lang po ng tao, talagang wala nang ano eh. Ito kasi utang na loob, tsaka yung may pakinabang siya, yung taga-Birabayan, pwede na yan, si Auntie Claire. Eh buhat nung dumating yan si Auntie Claire, bagsak na yung PCO siya. Wala ba nakakaisip sa inyo? PCO. Buhat nung dumating si Auntie Claire, pabagsak na yung iyong rating. Hindi siya nakakagampan, pero dahil ang purpose nyo lang, mang-asar lang sa mga Duterte, effective pa rin si Auntie Claire. Ganun talaga pag manggagamit. Tama ka, Caitlyn, disposable. Pero mga tao kami. Pag wala na kaming pakinabang, tinatapon nyo na kami.